kinakabahan na ako eh. Alam niyo naman, di ba? Oo. Nakapusta ako eh. Pwede ka nang Nakapusta ka, boss? itapon sa ICC. Nakapusta siya, attorney. Ako, alam nila lahat, alam ng mga kalaban eh, na pumusta ako last year pa. Pinusta niya yung kanyang... Magpapatuloy daw siya. Magpapatuloy ka. Pag nahuli sa... Pag napunta sa ICC si Senator ako. Delikado nga. Ganun, delikado. Pero ngayon, nilakot alam ko. Mm-mm. Nung sa alam ko yung OG, yung PNP sa FBI para hulihin Mm. si Senator Bato. Mm. Anytime ngayon. Mm-mm. Ang pinakatakot ko, paano kung may mangyaring masama? Paano kung nakaputukan, nakapatayan? Oo nga. Lumaban siyempre, nalaban yun kasi alam naman natin, illegal yun. Kidnapin siya eh. Illegal. That is Oo. truly the worst case Anong scenario. worst case scenario nun? Attorney, Well, if that happens and something bad would arising out of that illegal course of action, then we can file appropriate cases, no? I know there will be a slim chance of us winning under this administration, but at least we will see to it that the cases will still be alive until 2028. Pero, Tony, paano kung may nangyaring masama? Both sides. Kunyari, kayo wag naman, ang Senator Bato. Paano kung... Sana hindi. Kung sa utos Sana nila na hindi. yun, Oo. naging agresibo ang pulis at nadisgrasya Yes. siya, anong implikasyon nun sa Okay. atin? Lalong-lalo na wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. At this is why napaka-importante na i-lay down natin yung basis kung sino ba yung gumagawa ng illegal dito. Kung illegal yung arrest sa kanya, if it is an unlawful arrest, di tama yung self-defense ni Bato. Pero kung sabihin ng gobyerno na legal yung arrest at sabihin ng Supreme Court na legal yung arrest, di fugitive si Bato, resisting arrest pa, murderer pa. Kaya alam, may presumed regularity ngayon kung anong gawin ng gobyerno, tama pa for now. Kaya nga, I am reminded of a Latin phrase, di ba? Qui custodiet ipsos custodes. Who will police the police? Di ba? Sino ba nagpupulis dun sa police? Kaya nga, ang magiging ending talaga nito, let's face it, power dictates lawfulness. No? So, ang hope na lang natin is tumagal ito enough until our administration goes back to a level of Sanity. tolerable sanity. So, kayo palang mga attorney, doon na pala kayo manunumpa sa ICC. Pag, kasi parang babaliwalain nila yung natin dito. Hindi, kumukuha na nga ako ng ICC clearance, di ba? Imbis sa NBI. Kasi meron din, may sinabi yung DOJ kahapon sa kanilang press conference na ang sino man, katulad nito, yung kay Senator Robin Padilla, kung sino man daw ang tumulong kay Bato para makatakas, mananagot sa batas. Batas saan? Dito o sa ICC? At saka meron ding isa, yung kasama mo, yung kaibigan mo, na abogado din, na sabi nga ni Banat Bay, hindi busy. Yung pitit. Oo, hindi busy. Sabi din niya na kailangan daw, sampahan na ng kaso sa ICC. Etong si Robin Padilla for yung pagtakas nga daw. Okay. Bago sumagot si Atty. Torion, I'm sure he has many thoughts. Pero sana po, yung mga kababayan natin, nakikita na po. Sana po, nakikita na ninyo kung gaano ka gulo na at kung gaano ka walang batas na, walay balaod. No? Oh, good. Wala na talagang mangyayari sa Pilipinas kapag nangyari yan. Magkakagulo na, and that is a precursor to baka magka-civil unrest na, which we don't want, which nobody wants. Kasi kumbaga, pagdating sa point na yun, magsasakitan na tayo niyan. No? And I really don't want that to happen. Pero what do you think is the solution? As to the solution, only Allah subhanahu wa ta'ala can really guide us, no? And we need more prayers because I'm afraid if I will speak out my mind, a sedition case might be filed against me or Hindi other kaya cases. attorney, masingit ko, ang solusyon dito, magdesisyon na ang korte. Kasi Malaking may side bagay. kayo, may side sila. Kanya-kanya tayong side. Sino magde-decide? Hindi dapat yung korte. Ang tataka ko, bakit medyo matagal? Kasi ilang PRRD pa yung patatangay bago sila magde-decide. Ako nang sasagot, hindi sila pwedeng sumagot doon. Delikado sila. Wala, malabo. Pero we leave it really up to the people na
to respectfully call on the magistrate. No? Kasi hindi naman po masama yun. Sa totoo, kung minsan we overreact, we are overly cautious. Pero sa totoo, hindi naman po bawal manawagan sa Korte Suprema if you are being very polite. Yung being tawag naman, di ba, respectful. attorney, na hindi kung kanino pabor. Yung tawag lang na mag-decide agad. Oo, and many people have done that. Hindi naman sila nakasuhan. Kami lang, out of a restraint, no? Siyempre, hindi na namin gagawin yan. Pero, of course, people can do that. Ang gusto ko lang i-add dyan, specifically with respect to the good Secretary of Justice, no? Si Secretary Vida, that there will be consequences for persons who will assist Senator Bato de la Rosa. I think what he means is probably that he will be filing violations of obstruction of justice under PD 1829. Nung una, akala ko din, partner pero they are now claiming na hindi na sila obstruction under our laws, pero obstruction under ICC. Kaya nga mas lumalala. Why is that important? Kasi yung obstruction po dito, ang penalty niyan hanggang prison correctional. So 6 years. Pababa. Immune ang senador dyan. At least from arrest. No? Pwede mo kasuhan, pero after na yan didinggin, after their tenure. No? So, ibig sabihin, si Senator Padilla, hindi po yan pwedeng makulong for obstruction habang nakaupo siya. Kung 1069 ang gagamitin natin. 1869. Iba pala yung 10. Pero, pag ginamit nila yung ICC obstruction, again, no holds barred na naman. And why do we want this? Again, it is pagmamadali na yan. tayo ngayon. Oo nga eh. 4 branches Pero under na. PD 1829 kasi, sa akin is, it assumes there are 5 modalities of committing a violation under PD 1829. But all of which presupposes that you have committed a crime. Dito Correct. wala namang crime eh. Nasabi na nga ng aking magiting na partner, yung konsepto, nullium crimen, nullia poena sine lege. There is no crime when there is no law punishing it. What crime has a person committed when there is no crime here in our country? And if they will charge it in the ICC, ayan, iba na naman yan. Kasi nga, March 17, 2019, hindi na tayo party doon sa ICC. So how can that person commit a crime for a treaty of which we are no longer a party, and today is already 2026. So whether you charge him for a non-existing crime in the Philippines or an alleged crime in the ICC, that cannot attach to my humble mind simply because of the fact that here there is no crime and we are no longer a party. The provisions of the statute will only apply within the period of the Philippine situation, which is 2011 up to 2019. So yun po ang ating So sinasabi ni argument yan. DOJ Secretary na yung obstruction na yun is obstruction from the ICC? Hindi nila sinasabi niyan. Pero tayo na lang ang Wala kasing nag-supply ano ng interpretation in order to help the people understand. Kasi wala namang warrant local eh. Yung sa kanila kasi, they made it, I think, intentionally vague. So as to perhaps provide more teeth to their threat to the As a people. lawyer, you can, di ba, pwede naman kayo makipag-usap sa client nyo. Ako, ngayon, si Senator Bato de la Rosa, nung March, kailan nga ba yun? 13 ba yun? Yung March 11 Madaling siya araw. nagpakita, no? So 14 ng madaling araw. Tsaka, the next day, nagkausap kami, sabi ko, Boss, bakit di mo ako kinukontak? Sabi niya sa akin, mahirap kasi yan, Bet. Kaya kung i-text kita, mag-ping yan, matrace yung location ko. O kaya pala, hindi niya ako kinukontak. At saka, di ba KOJC experience natin din yan? Na yung cellphone natin ay... Pero wala naman sumusunod-sunod sa inyo aside dun sa asawa ninyo. Joke lang po. Wala naman sumusunod sa inyo. I refuse to comment on that because it might encourage them to do that, no? But I hope and pray that
Hindi naman, wala naman personalan ito. Trabaho lang ito sa amin. Huwag naman kami idamay. Ako, I honestly believe wala naman, hindi naman yata physical ang threat na nakikita nila sa amin. Pero palagay ko po, sa PR, palagay ko po may konting tumatrabaho, ika nga, sa mga Pero pangalan namin. Walang imposible Okay sa lang. gobyerno to. Lahat Oo. gagawin. It's okay. Para lang magipit, pati abogado. Di ba? Oo, pero ako kasi, ang lakas talaga, walang plastika to, ang lakas ng belief ko sa pananampalataya, pare. There is a protection, no, given sa mga may good intention. So I believe that. So bahala na kung ito ending ko, hindi okay lang. Pakita ko daddy ko. Torny Bondo. Kanina po, siguro karugtong ito or talagang bahagi ito ng galaw ng gobyerno. Kasi sinabi ni Senator Amy Marcos kanina, mabigat itong paratang niya na magkakaroon daw ng extension ang kasalukuyang administrasyon. CONAS. And then, meron daw pangako doon sa mga kongresista para mapapirma nila doon sa impeachment ni VP Sara. Pakipaliwanag Noel nga daw, po. Noel. Pakipaliwanag nga po yung CONAS sa mga kasama kung di nakakaalam. Kasi po, sa Constitution po, naglagay dyan ng article on how to amend and revise the Constitution. Kumbaga, hindi naman yan forever eh. Pwede mo yang baguhin. May 3 paraan na nakalagay doon, di ba? Constituent Assembly, Constitutional Convention, tsaka People's Initiative. No? Ang pinaka-speedy yata, no, brother, is yung Constituent Assembly because it just requires yung mga mambabatas, wala na yung mga referendum, wala nang botohan, wala nang mga percent na boto sa mga tao, sila na lang pwede na nilang i-convene yan. They can sit as a Constituent Assembly. So they want to not just amend but revise the Constitution, no? Hindi ang amendment maliliit na pagbabago, no? Ang revision yung talagang mababago na yung Constitution as a whole. Some people think that term extensions are mere amendments, no? Pero palagay ko hindi nila gusto mag-term extension lang. I think they want to change the form of government.